Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, malungkot ho na balita. Alam niyo naman kamakailan ho ang lugar probinsya ho ng Cebu ay tinamaan ho ng malakas na lindol. Katunayan ho, inabot ho yan ng 6.9 na intensity. Kalain nyo yun, 6.9 ano. So, marami hong ano ho dyan, marami hong naapektuhan. Residente, mga negosyo. At alam naman ho natin na hanggang ngayon hindi pa ho sila nakakabangon. Magmula ho dyan sa malakas na lindol ho na tumama sa kanila. Okay ngayon mga kababayan, ay nagulantang na lang ho tayo. Kahapon na kung saan ito hong Cebu ang pinaka naging sentro ho ng Bagyong Tino. Kalain nyo yun itong Cebu kakaranas lang ho nila sa malakas ho na intensity na lindol. Ngayon naman ho malakas na bagyo naman ho ang tumama sa kanila. So kalunos-lunos ho ito. Makikita nyo ho sa larawan ang dinanas ho ng probinsya ho ng Cebu. Kung gaano ho ito napinsala. Talagang na wipe up ho yung wipe out yung mga kabahayan. Ayan makikita nyo. Grabe rin ho talaga ang baha na nangyari dyan. Talagang halos umabot na ho sa mga kabubungan ng mga bahay. Pati ho yung mga sasakyan ay talaga namang napailaliman ho ng katubigan. Siyempre, kasagsagan ho ng pag-iimbestiga ho ng ICI sa flood control. Mukhang masasama na ho ito sa investigasyon. Ito ho ang balita. Ipinasisilip ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Sharo Party List Representative Terry Ridon sa Independent Commission for Infrastructure or ICI ang mga flood control project sa Cebu kasunod ng pagbahang dulot ng Bagyong Tino. Flood control project sa Cebu pinasisilip sa ICI. Ayan. Isipin nyo, grabe naman ho kasi ho yung baha. Mukhang meron na naman hong panibagong natuklasan ang taong bayan. Diyan sa Cebu na kung saan mukhang may mga ghost project or substandard na proyekto ho ng flood control project. At mukhang may kakaharapin na naman hong bagong kaso ang mag-asawang Diskaya. Grabe itong mag-asawang ito. Buti buhay pa ito, pakinggan ho natin to mga kababayan. Dismayado naman ang gobernador ng Cebu sa kung paano sila binahan ng Bagyong Tino sa kabila ng mahigit 26 na bilyong pisong halaga ng mga proyekto kontra baha. Umabot na sa palasyo ang kanyang sentimiento. Ang tugon nito sa pagtutok ni Ian Cruz. Sa Facebook dinala ni Cebu Governor Pambaric IV ang sama ng loob sa dinanas na naman nilang kalamidad dulot ng bagyong si Tino. 26 billion pesos daw ang pondo para sa flood control project sa buong lalawigan. Pero flooded to the max daw ang inabot ng maraming LGU sa lalawigan nila kahapon. Nabasa raw ng Pangulo ang shout-out ni Governor. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulo Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulo Marcos Jr. Kung meron po siya pang mga
alam, may mga facts, may mga data rin po si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot. Yan po ay welcome. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research mula sa isumbong mo sa Pangulo website, may 414 flood control projects sa Cebu Province mula taong 2022 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 26.7 billion pesos. Cebu City. Pangalawa ang Cebu sa Bulacan sa dami ng flood control projects at sa contract cost. Kahit wala ang Cebu Province sa top 10 flood-prone provinces base sa National Adaptation Plan. Apat sa pinangalanan ng Pangulo na top 15 contractor sa bansa nakakuha ng 117 flood control projects sa Cebu na may kabuang halagang halos 9.6 billion pesos. Sa bayan ng Liloan kung saan may 35 ang naitalang nasawi, may 5 flood control projects na may halagang halos 398 million pesos at lahat base sa isumbong website ay tapos na. Ang dalawa sa pinakamahal na proyekto dito ay co-contractor ang dalawang kumpanya ng mga diskaya na Alpha and Omega at St. Matthew General Contractor. Sa bayan ng Compostela na may naitalang Diyos Mariosep. Sorry po, may ads. Sus Mariosep. Isipin nyo mga kababayan, from 2022 to 2025, meron hong daan-daang flood control project ang sinagawa ho dyan sa Cebu City. At nagkakahalaga hong 26 billion pesos. At yung may pinakamalaking nakuwang proyekto dyan, sa mag-asawang diskaya na naman. Ano bang mga nilalang ito, ano? Ha? Sabi ko nga, buti buhay pa ito, no? Buti wala pang gumagawa ng, rito, kasamaan dito sa mag-asawang diskayang ito. Parang ito, parang... Kasi mga kababayan, isipin nyo na lang, ha? Isipin nyo na lang. Sabi ko nga, sana maisip ng administrasyon ito, ng ICI, ng gobyerno natin, itong sinasabi ko. Dapat ipagtanong ho, kung may record ho sa mga substandard na flood control project. Hindi lang sa mga contractor company ng diskaya, sa iba't iba pang mga kontratista. Na kung meron sila mga substandard na project doon sa lugar na yon at ghost project sa lugar na yon at may mga naitala sa barangay doon sa lugar na yon na merong mga nalunod na matay doon sa lugar na yon, aba dapat ipataw yan doon sa kaso nila. Bakit? Kung kung nagkaroon ho ng tamang proyekto doon ang flood control project at walang naging ghost project doon sa lugar na yon, hindi sila gumawa ng mga, kumbaga, itinayo nila ang mga proyekto ng tama doon at walang ghost project. Di sana walang mga nadisgrasya doon. Ha? Sana walang mga nalunod na matay doon. Kasi, kung meron silang mga ghost project doon at may nalunod na matay doon, kaya namatay yun, dahil sa kanila. Dahil sa kapabayaan nila, dahil sa ginawa nilang pagnanakaw. Kaya dapat ipatong sa kanila yung mga kaso na yan. Ha? Tuloy natin. Dali po may ads ha? Nalulungkot ka sa tayo ng karir. Oo. Dismayado naman ang Ulitin na lang po natin. ng Cebu sa kung paano sila binahan ng Bagyong Tino sa kabila ng mahigit 26 na bilyong pisong halaga ng mga proyekto kontra baha. Umabot na sa palasyo ang kanyang sentimiento. Ang tugon nito sa pagtutok ni Ian Cruz. Sa Facebook dinala ni Cebu Governor Pambariquatro ang sama ng loob sa dinanas na naman nilang kalamidad dulot ng bagyong si Tino. 26 billion pesos daw ang pondo para sa flood control project sa buong lalawigan. Pero flooded to the max daw ang inabot ng maraming LGU sa lalawigan nila kahapon.
Nabasa raw ng Pangulo ang shout-out ni Governor. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. Kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot. Yan po ay welcome. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research mula sa isumbong mo sa Pangulo website, may 414 flood control projects sa Cebu Province mula taong 2022 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 26.7 billion pesos. Cebu City. Pangalawang Cebu sa Bulacan sa dami ng flood control projects at sa contract cost. Kahit wala ang Cebu Province sa top 10 flood-prone provinces base sa National Adaptation Plan. Apat sa pinangalanan ng Pangulo na top 15 contractor sa bansa nakakuha ng 117 flood control projects sa Cebu na may kabuang halagang halos 9.6 billion pesos. Sa bayan ng Liloan kung saan may 35 ang naitalang nasawi, may 5 flood control projects na may halagang halos 398 million pesos at lahat base sa isumbong website ay tapos na. Ang dalawa sa pinakamahal na proyekto dito ay co-contractor ang dalawang kumpanya ng mga diskaya na Alpha and Omega at St. Matthew General Contractor. Sa bayan ng Compostela na may naitala ng 15 patay kaninang umaga, may 3 flood control projects na may halagang halos 137 million pesos. Iisa ang kontraktor sa 3 proyekto at lahat ng ito ay nasa Kotkot River. Sa Cebu City kung saan may 12 patay, 47 ang flood control projects na may 1.8 billion pesos. Sa Talisay City na may 7 patay kanina, may 21 flood control projects na nasa halagang 2 billion pesos. 13 sa mga proyektong ito, ang QM Builders ang kontraktor na nakabase sa Cebu. Ang QM Builders ang isa sa top 15 contractors. Sa Danao naman kung saan may 9 na nasawi, ay may 2 flood control projects na may halagang 172 million pesos. Maging ang Center Waste Construction na nakabase sa Sorsogon sa Bicol ay may proyekto rin sa mga bayan ng Alegria at Ronda. Ang 3 proyektong ito ay may halagang 212 million pesos. Sinusubukan ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng DPWH ukol sa mga flood control projects sa Cebu. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatulong. O yan, maliwanag ho mga kababayan, napakarami palang namatay ho diyan sa probinsya ng Cebu City. Dahil ho diyan sa mga bahana yan. O, kaya nga sabi ko dapat yung mga namamatay na yan at pag napatunayang may mga ghost project, substandard na proyekto diyan, dapat ho itong mga namatay na ito, kaso sa kanila. Oh, nako, bidang-bida na naman ang diskaya. Sigurado, meron silang substandard dyan. Sigurado may mga ghost project sila dyan. Ano pa ba maaasahan mo sa dalawang ito? Ang titindi, no? Tapos habang bumabagyo, sila ho ay nasa kanilang bahay na gusali na may elevator pa. At habang nanonood sila ng kanilang telebisyon at nanonood ng balita, may naririnig silang baha rito, baha doon, may namatay dito, namatay doon. Ano kaya nararamdaman nila na habang pinanonood nila yung balita, may baha dito, may baha doon, tapos alam nila na meron silang ghost project, substandard na project doon. Ano yun? Nakakaya nila sa konsensya nila yun? Ha? Sipin mo, nanonood sila, malalaman nila, ganun yung lugar. Ay, tatawanan sila. Ha? Ay, daddy, napanood mo yung balitang... Daddy! Sabi niya sa mister ni Sarah Diskay, Daddy, napanood mo yung lugar na meron tayong ghost project doon sa lugar na yun? Bahang-baha, Daddy. Ganun ba? Siyempre, bahang-baha doon, love, kasi yung project natin doon, wala naman. Ninakaw lang natin yung pera. Dami nang namatay, Daddy. Siyempre, wala na tayong ginawang project
Grabe, no? Kaya nga sabi ko, buti, buhay pa itong mga ito. Grabe po. O yan mga kababayan, iimbestigahan na rin, sigurado yan, ng ICI. Yung mga proyekto, project ho dyan sa Cebu, na kung saan ay sigurado yan, mayroong substandard dyan. Sigurado may ghost project dyan. Mukhang dapat yata, lahat na yata ng probinsya sa buong Pilipinas, pati dito sa Metro Manila, dapat yata talaga i-check na lahat kahit wala pang bagyo. Mukhang pinapack-check ho tayo ng bagyo. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.